At sabi dito sa talata, mga kaibigan, sa mga panahon ng mga haring yon, ang Diyos ay magtatatag siya ng isang kaharian. Anong kaharian ito at anong mga kaharian naman yung mga iyon na sinasabi? 'Di ba? Yun yung tanong dito. Sa panahong itinatagpo ng Panginoong Hesukristo ang iglesia, namamayagpag po noon ang imperyo ng Roman, no? Ng mga Romano. At sa loob po ng imperyo ng mga Romano na ito ay napapasakop ang maraming mga kaharian, no? Judea, mga kaharian sa Africa, sa Asia, no, sa Italia, Espanya, at kung ano-ano pang mga kaharian. Pero sinasabi sa ating ng Biblia, gaya nga ng binasa ng ating kapatid kanina, na tatangkain, no? Tatangkain ng mga ito na ibagsak, no? Sakupin, no? Durugin, no? Ang kahariang itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ano ang mangyayari sa kanila, no? Ano ang mangyayari sa kanila? Sila ay mawawasak, sila ay madudurog, no, at hindi mananatili. Hindi na sila makakabangon kailanman. Kaya papansinin po natin, sinong iglesia mula pa sa panahong yaon ang hindi nawawasak, hindi pa nasisira kailanman. O, isang iglesia lang po yan. Yan po ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Wala na pong ibang nag-exist na iglesia mula pa noon ang ganyan na ang nangyari. Ngayon, ano po yung katunayan? Okay. Ang katunayan po, noong itatag ng Panginoong Hesukristo ang iglesyang kanyang pinakamamahal, dinudurog ito tinatry durugin ng mga Hudyo, no? Ng mga tawag dito ng mga Romano, no? Kaya nga yung Roman Empire noon pinagpapatay yung mga unang Kristiyano, no? Sino mga Kristiyano yon? Gaya nila Ignacio, gaya ni Saint Polycarp, no? Saint Paul, Saint Peter, no? At marami pang iba. Sila ay pinapakain sa mababangis na hayop sa Coliseum or sa arena. Hindi Philippine Arena to kundi yung arena sa Rome, no? Sa madaling salita, kapatid, Yes, bro. na nomina, na tayo ang talagang pine-persecute nung panahong yun. Sa atin talaga naganap yun. Hindi Correct. sa nyo kami, inuusig Hindi nyo yung- kami, inuusig nyo kami. Hindi Correct. ganyan ang pag-uusig. Correct. Mali yan. Hindi ganyan Correct, ang pag-uusig. Hindi yung Ang pag-uusig nung araw. Ayan, paano ba yung pag-uusig ng araw na yon, bro? Yung mga nakaraan, paano ba yon yung pag-uusig na yon? Yung pag-uusig noon, hindi yung parang sinasagot mo ngayon sa social media tapos sasabihin, inuusig din nyo kami, hindi ganun. Ang tunay na pang-uusig noon, pagpapakamartir. Ibig sabihin, hinuhuli ang mga Kristiyano. Imaginin mo, ikaw sa panahon ngayon, nasa isang maliit na kubo ka, tapos pinaligiran ka ng mga modern soldiers, tinutukan ng kanyon at mga high-powered na guns, no? Sorry for the term pala. Bang, bang. Sa bahay nyo, tapos sasabihin nila, sumuko ka. Gaganon hahantingin nila kayo, itatrial nila kayo, susunugin nila kayo sa stake, pupugutan nila kayo ng ulo, pagsasaksakin nila kayo, itatapon sa dagat or sa ilog, no, lalo sa Tigris, ay sa tawag dito sa ilog sa Rome, sorry. And then ang gagawin sa inyo, ipapakain kayo sa mga mababangis na hayop gaya ng mga leon, gaya ng nangyari kay Saint Ignatius, or susunugin gaya ni Saint Polycarp. Yun ang pag-uusig, brother. Ano pa yan, bro, no? Bago sila i-persecute, tatanungin mo na yan. Paano ba yun? Talikuran mo yung ganito, ganyan. Hindi ka namin papatayin. Mga ganyang tanong pa yan. Tama ba? Pero yung Kailangan bang mga i-denounce? unang Katoliko nun, namamatay silang Katoliko, hindi nila sinusuko. Yun ang ibig sabihin ng pagpapakamartir. Yun ang persecution. Tama. Namamatay Persecution sila na- alang-alang kay Kristo. Oo, hindi yung persecution na sinasagot mo lang ng verbally. Inuusig nyo kami, mapupunta kayo sa impyerno. Hindi ganun yun. Correct. Para namang sinabi mo, ang cute lang ngayon ng persecution kumpara Oo. noon.
ito na siguro yung persecution modern version, no? Saka malalakas ang loob nilang sabihin na kami yung pinagpapapatay, pero kapag tatanungin mo sila sino pangalanan nila, sino yung mga kaanib nilang pinatay, wala naman silang maibigay. Ang nakakatuwa diyan, para sa ilan natalikod daw ang iglesia, tinalikod daw ni Ignacio. Pero sino ang pumatay kay Ignacio? Ayon din sa kanilang aral, ang pumatay sa mga tunay na alagad ni Kristo, isa na dyan si Trajano, si Emperor Trajan. Pero hindi nila tanggap na si Ignatius ang number 1 na kalaban ni Trajan. Di ba? At si Ignatius ang pinaka rockstar ng ancient Christianity na pinatay ni Emperor Trajan. So paano ba natin maipapakilala si Ignacio, kasi maraming nagsasabi na siya daw ang founder ng Catholic Church. Okay. Ako, napakamali Paano yan. natin masasabi yan? Di ba? Ganito yan. Bago pa magkaroon ng isang Ignacio, kasi si Ignacio nung una, convert siya pagano siya. Na-convert siya sa Kristyanismo or sa Iglesia Katolika. Kaya hindi maaaring siya ang magtatag nito. At siya, isa siyang obispo lamang ng Antioch. Kung siya sana ang tagapagtatag ng Iglesia Katolika, di, Santo Papa na sana siya. Di ba? May namumunong Tama. Santo Papa sa panahon ni Ignacio. Pero, si Ignacio, inordenahan lamang ng ni Pedro, di ba? Kasi ang unang obispo ng Antioquia, si Pedro. Pedro. By default, correct. Tapos si Evodius at si Ignatius. So hindi maaaring itong si San Ignacio na sinasabi nila ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Pero, by the time na si Ignacio ay papunta na ng Roma, kasi hinuli siya di ba? Pero mababait yung mga humuli sa kanya. Ay pinakita niya ng kabaitan yung mga humuhuli sa kanya, gaya ni Saint Polycarp na yung huhuliin na siya, pinakain pa, pinag-dinner pa yung mga huhuli sa kanya. Kaya nakokonsensya sila Pero syempre, kailangan nilang sumunod sa emperador, brothers, mga kapatid, no? Kaya si Ignacio, habang dinadala nila sa Roma, nagsulat siya ng 7 mga letters. At yung isa sa mga letters na yon ay yung letter sa kanyang kaibigan na si Polycarp na obispo naman ng Smyrna. At yun yung letter to the Smyrnians. Yung letter to the Smyrnians, doon una nating mababasa yung paglalakip ng salitang Catholic sa iglesia, kaya Catholic Church. Pero prior to that, ayon sa pag-aaral, yung salitang Katoliko matagal nang ume-exist yun. Kasi imaginin mo, brother or kapatid na Green, at saka kapatid na Egong, yung susulatan kita pero nag-imbento ako ng bagong salita, maunawaan mo ba yon? Invento bro. Hindi. Wala. Iba ang Correct, di ba? Napakalaking kaibahan ng nagtayo ka sa nag-imbento. Napakalaking Correct. masyadong magkalayo. Iba ang Correct. inimbento. Sa ikaw ang nagtayo. Masyadong magkalayo 'yun. Hindi ko siya mapagtabi. Correct. At saka pag sinulatan kita ng letter at nag-imbento ako ng bagong salita, pero wala akong paliwanag sa ibig sabihin ng salita na yon, ni wala man lang footnote doon sa sulat ni San Ignacio sa original manuscript nito, paanong mauunawaan nung sinusulatan mo? Correct. Ibig sabihin, anong ibig sabihin nun? Matagal nang nag-e-exist yung salitang Catholic Church, hindi lang kasi isinusulat. Pero Existing na siya, no? Correct, brother. Wala nga namang tanong doon sa term na Catholic, pero existing na, walang nagtatanong regarding sa term na Catholic before Diba? Correct. Ganito kasi yan. Sino ba ang unang mga Kristiyano? Di ba ang mga Katolik? Tayong mga Katoliko ang unang Kristiyano? Correct. Tayo ang unang tinawag na Kristiyano. Bakit Katoliko? Sa Antioch. Correct. Kristiyano kasi dun sa Antioch, brother. Sa Antioch pinasimulan ni San Evodio yung salitang Kristiyano na mababasa din natin sa Aklat ng Gawa. Si San Evodio yung nag-imbento ng salitang Kristiyano. At doon din na-coin or doon din inilapat sa Antioch yung salitang Katoliko sa mga Kristiyano. Di ba? Dagdag ko Kaya lang nga, baka may magtanong sa atin, Brother Green, baka may magtanong sa atin na meron bang batayan ang inyong iglesia? Bakit ninyo ito tinatawag na Katoliko? Meron bang batayan sa Biblia? Aba, meron. Meron. Meron.
sa makatwid, meron tayong talata dyan. Dito sa Isaiah 56:7, Brother Magistrate. Sa Isaiah 56:7, merong inihuhula na isang iglesia, no? Isang bahay, no? At ito yung tatawagin. Pakibasa, kapatid na Green. Dadalhin ko kayo sa banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Malulugod ako sa inyong mga handog at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Malinaw Correct! nakasulat, Napakagandang talata. lahat. Ang linaw. Sabi dadalhin ko kayo sa banal na bundok di ba? Ipapadarama ko ang aking kagalakan sa aking templo. At may handog na tinutukoy dito, brother, kapatid na Green, may handog. Hanggang ngayon, sino ba ang kilala sa eternal sacrifice, di ba? One and eternal Jesus sacrifice. Christ. Tayo mga Katoliko lang. Pero, may sinasabi dyan. Nang sabi dyan, at ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ano bang ibig sabihin ng bahay dalanginan? Iglesia. No? Di ba? Ng lahat ng bansa, Catholic, di ba? Alam naman, ano bang ibig sabihin kapag sinabi nating Catholic, kapatid? Catholic, universal. Correct, universal. Di ba? Ang linaw pero mamaya, inulit yan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa, tawag dito, sa Marcos. Pero mamaya yon. Ngayon, dagdagan pa natin ng talata. Itong mababasa dito sa Mikas, brother, dito sa aklat ni Propeta Mikas, merong sinasabi ang propeta dito sa aklat ni Mikas. Okay. So, i-check na natin, Brother Magistrate, yung talata dyan, kung nandyan, yung kay Propeta Mikas 4. Ayan. Okay, dito po sa Mikas 4, may mababasa tayo. Kapatid? Darating ang panahon na ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ay mamumukod sa kataasan sa lahat ng bundok. Higit itong dadakilain kaysa sa lahat ng burol at dudulog dito ang maraming bansa. Ayun na naman, nabanggit na naman. Correct. At meron ba tayong karugtong yan na talata sa 2? Nakuha ba natin yung sa 2? Ayan. Ayan. Daragsa ang maraming tao at sasabihin nila, hali kayo, tayo na sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang nais niyang gawin natin at matuto tayong lumakad sa kanyang landas, sapagkat magmumula sa Sayon ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Ayan, napakaganda. Doon sa unang bahagi, sa unang talata sa 1, mababasa natin doon na parang katulad din yon nung nandun sa Isaiah 56 kanina, na merong bundok at doon ay itatayo yung kaharian or yung bahay ng Panginoon. Ang bahay kasi ng Panginoon, ayon sa unang Timoteo 3:15, tumutukoy yan sa iglesia. Pero ang nais kong pagfokusan natin, itong nakasulat dito sa Mikas 4:2 na sinasabing, sapagkat magmumula sa Siyon ang katuruan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Anong ibig sabihin yan? Kapag sinabing magmumula sa Siyon or sa Jerusalem, sa Israel yan di ba? Diyan itatatag yung iglesia. Diyan itatatag, lalabas yung iglesia. No? Kakalat mula Jerusalem, kakalat, pupunta ng Roma, pupunta ng Espanya, Italia, hanggang sa lahat ng bahagi ng mundo, sa mga wakas ng lupa, hanggang makarating pa dito sa Pilipinas. Dagdagan Hindi sinabing pabaliktad. Brother John Rio, hindi sinabing pabaliktad. Dagdagan pa natin Isaiah 2 Mula sa 1 po. Ayan, idadagdag natin yan. Nasa talata din ata natin yan no? Pero sabi dito, magmumula sa Jerusalem, no?
So ibig sabihin mga kaibigan, doon papasimulan, no? Doon papasimulan yung iglesia. Kasi yung aral magmumula doon eh. Tapos pupunta sa ibang bahagi ng daigdig. Kaya nakarating sa Pilipinas. Pero hindi sinabing Pilipinas ang pagmumulan ng aral, no, sa Punta Santa Ana, Manila, sa kalalabas papuntang Jerusalem. Dayun po, oh. Doon pa lang makikita mo na eh, diba? Biruin mo kapatid, no? May nabasa lang na hula sa Old Testament, sabi siya na daw 'yun. Mula sa sa wakas ng lupa. Hindi pala panahon 'yun ang tinutukoy doon, kapatid. Kundi pala lugar. Tama ba? Correct. Kaya nga eh, 'di ba? So ibig sabihin, doon pa lang malalaman na natin ang baliktad, no? Ang kabaliktara, yung baliktad na iglesia magmumula sa Pilipinas, lalabas, 'di ba? Oh, ngayon basahin natin sa Isaias 2, brother. Isaias 2:2 hanggang 3 kung meron tayo, kung kaya natin. Yan. Pero I think Isaias 2:2 yung nalagay natin diyan. Sabi sa Isaias 2:2, basa brother. Sa mga darating na araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ni Yahweh ang magiging pinakamataas sa lahat ng bundok at mamumukod sa lahat ng burol, daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. So, kaya, meron bang mga lahat ng bansa? Ayan, sa 3. Sa 3 din. Maraming tao ang darating at sasabihin ng ganito, umakyat tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang maituro niya sa atin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat sa Sayon magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh. Ayun, napakalinaw. Yun yung sinasabi ni Brother Jan. Totoo, sa Sayon or sa Jerusalem magmumula yung kautusan, doon magmumula yung salita ni Yahweh, kakalat sa buong mundo. At magpupunta dyan ang napakaraming tao, napakaraming bansa. O saan ka nakakita ng napakaraming bansa nagsisipunta sa Quezon City? Di ba? O kailan natala sa kasaysayan na ang salita ni Yahweh ay nanggaling sa Quezon City o sa Punta Santa Ana papunta sa Jerusalem? Yung pilgrimage ba ang ibig mo sabihin, bro Nomina? Yes. Kasama na dyan ang pilgrimage, kasama na din dyan yung pagpasok talaga sa iglesia. O, di ba? Pilgrimage pa lang di ba? Makikita na ang tunay na iglesia. Napakalinaw. Parang may naalala ako isang pilgrimage na may daladalang banner din eh. Oo. Nagpa-picture pa Maging nga. sila. Sabi nga ng kaibigan ko, tignan nyo, maging sila, tinupad yung nakasulat sa hula. Sila na yung nag-pilgrimage sa Roma. No? At sabi pa sa pasugo, the true church is back in Rome. Ha? Kailan ba nawala yung true church sa Roma? Ang napaka halos 2,000 taon tapos sasabihin nila, masyadong ayoko na magsalita. Oh. Kaya ang nagulat sila kasi pagpunta daw nila ng Roma, sabi nga ni Brother Marvin na kaibigan ko, shout out sa kanya, sabi niya, pagpunta nila brother ng Roma, nagulat sila. Kasi hindi pala malaking spaceship yung nandoon, kundi isa palang napakalaking simbahan ng Iglesia Katoliko. At wala na silang nagawa, nag-picture taking na lang. Oo, Pero mo yung yung flag ng Italia, color symbol pala nila yon. Paano ba yun? Napakalayo. Hindi nga no, di ba? Sa Italia, napaka-katolikong bansa pa naman yung naroroon, no? Kaya kitang-kita talaga, di ba? Diyan pa lang, sa mga inilatag natin na yan, ay, guhong-guho na established na natin. Hindi pa natin pinapangalanan actually ng direkta kung sino tinutukoy na iglesia dyan o aling iglesia ang tinutukoy Entrance dyan. pa lang yun. Entrance pa lang. Oo, di ba? O, di ba? Ulitin natin Yung tunay pong iglesia magmumula sa Jerusalem at pupunta sa buong mundo. Hindi po magmumula sa Pilipinas at saka pupunta lalaganap sa buong mundo. Yun po ay isa na agad sa
kumbaga, anong mga tawag natin dito? Palatandaan. Palatandaan. Magandang talata. Pero may isang talata tayo dito na ikagugulat nila, mga kapatid kong mga Katoliko. Dito sa Isaiah 22, 20 hanggang 22. Flash, kapatid. Okay, so pakisuyo. Ito ang sinasabi. Tatawagin ko ang araw na iyon ang aking lingkod, si Eliakim, na aking Hilkias. Siya ang pagsusutin ko ng iyong buong kasuotan. Ibibigay ko sa kanya ang iyong kapangyarihan. Siya ang magiging ama ng mga taga-Jerusalem at ng mga taga-Hudya. Ibibigay ko sa kanya ang susi ng sambahayan ni David. Walang makakapagsara ng anumang buksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sarhan niya. Yun. Familiar ba kayo dyan? Parang may katunog, bro. Parang may katunog, di ba? Kaya tingnan mo yung logo ng Katoliko, anong nandun? Di ba? Sa Susi. official seal ng Catholic Church may susi. Pero yung iba, merong yung sa Mason, anong tawag doon? Ako yung kompas, patay tayo yung dyan. kompas. Patay. Hindi sinabi dyan na kompas, susi Walang nabanggit na kompas. Oo, walang nabanggit na kompas. Ang sabi dyan, susi. Okay. So Ngayon, ganito, ipapatong ko na lang siguro tong tanong na to. Ito kasi yung isa sa mga karaniwang atake nila, pero nandyan siguro yung sagot. Ito yung tanong It is regarding the authority and tradition, which is, I think, andyan yung sagot kung hindi ako nagkakamali. Why do Catholics rely on tradition and church authority over individual interpretation of Scripture? Correct. Bakit? Kasi ang authority at ang tradition ang nagsusuffice dun sa mga bagay na hindi ipinapaliwanag sa atin ng banal na kasulatan. Ibig sabihin, ang authority ang nagpre-preserve sa salita ng Diyos, both nakasulat at hindi nakasulat, at ang tradisyon naman ang nagko-complement doon sa mga tinatawag nating spaces doon sa banal na kasulatan. Kaya yan ang wala sila kapatid. Yan ang wala sila. Correct. Correct, di ba? Mamaya pagdidiinan natin ng sagot yan. No? Ngayon, sino si Hilkias? Ay, si Eliakim, sorry. Sige, brother, may kasabihin ka. Sige, go. Ang masakit kasi dyan, kapatid. Sa kanila kasi parang wala silang tradisyon. Kumbaga, talagang sola scriptura lang. Kung ano lang yung mabasa, yun na yun. Diba? Yes, Kaya tama, madaling diba? tipagin ng nila, ng mga argumento nila. Hindi kagaya sa atin na sinusuportahan tayo ng lahat. Meron tayong 3 pillars of faith, yun nga, yung tradition, sacred scriptures, at saka Magisterium. Ayun. Wala sila niyan, tayo lang ang meron niyan. Tayo lang meron yan, di ba? It indicates na ang tunay na iglesia may kakayahang magturo, hindi lantang gulay, na umaasa lamang sa aklat. Na kapag walang aklat, wala nang existence. Tayo, kung walang iglesia, walang Biblia. Pero sa kanila, kung walang Biblia, walang iglesia. Mali po yun. Oo. Mababasa nga natin sa unang Timoteo 3:15. Correct. Ang saligan ng tunay na ay ang simbahan, hindi ang Biblia. Correct. Ito, kinontra nila di ba si Father Darwin Gitgano, nagpahayag ng ganyan, napakaraming mga kumontra. Yung mga kumontra, sila pa yung nagkiklaim na nagbabasa sila ng Biblia. Hindi ba nila nabasa yon sa Biblia? Di ba? Diyan sila nasa ako. Correct, brother, kapatid. Kaya nga, ipaliwanag natin ano bang ibig sabihin ni Eliakim. Ito pong talata na ito sa Isaiah 22 ay napaka-importante sa typology. Yung si Eliakim na tinutukoy dyan ay siya yung mayordomo. Siya yung prime minister ng kaharian ng hari sa Old Testament. Siya ay isang master butler, no? Siya yung gatekeeper.
Siya yung tagahawak ng susi at otoridad. No? At alam natin na ang Iglesia Katolika, merong isang Eliakim na naririto pa ngayon at nangangalaga nung kaharian nung hari. Kasi sa Old Testament, yung hari, ibibigay niya yung susi doon sa butler. Para yung butler ang merong karapatan na magsara at magbukas. No? At yun po ay natupad sa ating Santo Papa. Diba? Si Pedro, no? Kaya nga, ang mga obispo, kapatid, pwede silang mag-gather sa isang ecumenical council para magdeklara ng isang dogma, magsettle ng problema. Pero kapag wala yung may hawak ng susi, invalid yung kanilang mga decree. Bakit? Kasi walang nagbukas eh. Paano silang nagka-meeting ng ganun? Paanong nagka-power yung kanilang deklarasyon kung wala naman yung taga-hawak ng susi? At bakit hindi lahat pwedeng maghawak ng susi? Sa tingin nyo, mga kapatid, bakit hindi pwedeng lahat may hawak na susi? Halimbawa, sa dorm ninyo or sa bahay ninyo, tapos bakit hindi sana lahat may hawak ng susi? Ano, lahat tayo authority? Correct, di ba? Yun. Pati- Isa lang kasi yung padlock. Oo. Maganda yan. Isa lang kasi yung padlock, di ba? Oo. Pero, di ba? Kasi kapag lahat may hawak ng susi, lahat na may otoridad. Di ba? Correct. Lahat Tsaka na ano, magkakaroon brother? ng interpretasyon. Makakapagbukas lahat eh. Napakaganda ng nakaparallel siya dun sa Mateo 16:18. Mateo Yun nga yung 16:18. Oh. binigay kay Peter yung susi ng kaharian. Mm. 'Di ba? Hindi kung kanino man lang binigay, 'di ba? At ang Correct. Peter, hindi yan matitibag. Gayun nga, naka-align siya doon na hindi kailanman hindi mawawasak ang simbahang Katolika kasi ang Peter ay bato. Ang Correct. simbahang tinayo sa bato, hindi yan nagigiba. Hindi yan magigiba, 'di ba? Kasi meron kasing church na itinayo sa buhangin, no? Pero sa pang-apostasy yun eh, yung itatayo sa buhangin, ang matalinong tao medyo nagtatayo nalisa ko, naman pasensya. sa bato. Okay lang kapatid, no? Ano natin yun sa apostasy din. Ngayon may mga magtatanong. Sabi natin kanina, yung Roman Empire, pansinin niyo Roman Empire, inaatake noon ang Catholic Church. Pero bakit ngayon tinatawag na tayong Roman Catholic? Kasi sinakop na natin yung Roman Empire. Hindi yung Roman Empire ang sumakop sa atin. Tayo ang sumakop sa Roman Empire. At yung trophy natin, kasi kapag pumupunta ka kasi sa giyera, kapatid, dapat meron kayong war trophy, di ba? Meron kayong tropeyo. At yung tropeyo na iyon, nakuha na natin. Kaya nga tayo, nandun na sa mismong capital ng pagan Rome noon nasakop na natin di ba? At saka sa Rome, sa Vatican, merong obelisk, di ba? Yung galing naman galing sa Egypt, di ba? Symbol ng power ng Egypt yung obelisk. Bakit may nakatayong obelisk doon sa harap ng St. Peter's Basilica? Kasi nga palatandaan nun na nasakop natin ang pinakamalaking imperyo noong unang panahon sa Old Testament at sa New Testament. Yan. 'Di ba? Kaya nga Roma at saka Ehipto, 'di ba? Yan. Ngayon, sasabihin ng mga kapatid natin, bakit lumipat? Tinatag sa Jerusalem na kilalang-kilala ng Diyos kapatid ang Jerusalem kilalang-kilala ng Diyos. Pero bakit lumipat ang kabisera ng iglesyang tunay sa isang bansa na hindi niya nakikilala? Kumbaga inilipat kasi sabi ng Panginoon, ibibigay ko sa bansang nagkakabunga. Basahin natin sa Isaiah 55:5. Ito ang sinasabi. Iyong tatawagin ng mga bansang hindi mo kilala. Mga bansang hindi kilalay sa iyo pupunta. Darating sila alang-alang sa iyong Diyos na si Yahweh, ang banal na Diyos ng Israel, sapagkat
pinaparangalan ka niya. Correct. Kaya itong bansang hindi nakakakilala no sa Panginoon, ngayon ay gagamitin ng Panginoon para ipakilala sa buong mundo ang tunay niyang iglesia. Oh, anong nangyari? Sumunod na din, brother, kapatid, lahat ng bansang hindi nakakilala. Eh, ang Pilipinas hindi kilala ang Diyos noon eh. Di ba? Oo. Pero dumating Oo, na eh, tama. di ba? Oo. Ngayon, kilala na natin ang Diyos. Kaya, dumating si Magellan eh, at si Padre Pedro Valderrama eh. Kaya natupad yung hula ni Isaias na sa mga pulo ng dagat ay makikilala nila ang salita ng Diyos. Hindi nung 1914 lang, kundi nung 1521. Diba nauna pa palang matupad eh, hindi lang 1914. 1521, natupad na. 1521. Correct. Diba? Nasa mga pulo ng Age of dagat, ano diba? to, Mahilig sila. Age of exploration. Yung 1521 na yan. Ang ito pang ano, no? Ang Vatican, city lang yan. Pero bansa na siya. Correct. O, Hindi, diba? hindi, yun ang ano, ang masakit dyan sa kanila. Kasi, Pilipinas lang eh. And hindi ko naman sa kanila lang yung Pilipinas sapagkat Pilipino naman tayo. Pero, wala naman sa Pilipinas yun. Nasa Roma, sa Vatican. Eh, Yung dagdagan patunay na natin. sinakop ng sige kapatid na nomina. Sige lang, dagdagan natin, brother. Itong nasa awit, kapatid na magistrate, dito sa awit 86:9. Ayan. Ayan. Ito ang sinasabi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan. Naku po, napakalinaw Ang linaw. kapatid. Kapatid, may tanong ako. Ano ba yung sinabi dyan? Lahat ng bansa o lahat ng Pinoy? Lahat ng bansa. Ang nakalagay dyan, hindi lang Pinoy. Diyos ko po naman. Bansa yata Kung kayo yung lang ang narinig. maliligtas, eh di sa langit, puro Pinoy lang kayo. Eh, nakalagay dito lahat ng bansa. Paano ba yan? Di ba? Sabi niya, lahat ng bansa eh. Ano yung lahat ng bansa? All nations. Ano ba yung all nations? Ano bang unique term natin sa all nations? Universal. Catholic. Universal. Catholic. Oh, pagkasimple. Pero sila, ayaw nila sa salitang Catholic. Ang gusto nila, yung salitang global. Ayan, global church na daw sila. Global. Di ba? Pero ayaw nila sa salitang Catholic Church. Ang gusto nila, global. Yung sa isa naman, gusto namang international. Members, Church of God, international. Di ba? Mali ka niyan! Ang Mali ka masama niyan, pa niya. kapatid! Ang ano pa niyan kapatid na nomina, hindi sila makatungtong sa sa mga komunistang bansa. Tayo meron. May mga simbahan tayo doon. Eh tayong mga Katoliko, nagko-convert tayo ng mga pagano, ng mga Buddhist, ng mga Hindu, ng mga Muslim, ng mga atheist, mga communist. Sila, ang gagawin nila dyan, naka-standby. Hihintayin na ma-convert muna ng Masabi Katoliko. lang. Oo. Parang I-convert. parang hindi pasok yung logic na i-convert mo kapwa mo Kristiyano. Di ba? O, i-convert mo ang kapwa mo Kristiyano. Di ba? Napaka, ano naman nun, brother, no? Napaka, Logical. oo, napaka-logical naman tignan. Di ba? Napaka-illogical Oo. tingnan nun. Oh, ang linaw, 'di ba? Ang linaw ng Biblia dan sa patotoo. Old Testament pa lang tayo. Oh. Hindi natin kailangan ng mga twisting, no, paggamit ng mga referensya diyan para lang mabaluktot, no, yung sinasabi. Kasi kahit hindi natin direktang tukuyin, very obvious na no? Very obvious na yung sinasabi sa atin ng Biblia. Okay, kung
aling iglesia yan? Sino ang mga tinutukoy dyan? Ayan. Guys, nasa Okay. entrance pa lang to. Hindi pa Oo, nasa pinapakilala entrance pa lang. hindi pa ito. pinapakilala yung Catholic Church. O since excited na ang lahat, pupunta na tayo ngayon dito sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. Noong ang Panginoong Hesukristo ay dinala ang kanyang mga alagad sa lugar na tinatawag na Caesarea Philippos at sila ay tumayo doon sa isang bundok at doon sa bundok na yon ay ang bundok ni Panyes o kaya ang Diyos ng mga shepherds ay merong isang napakalaking butas doon sa baba, kuweba, na siyang tinatawag ng mga tao noon dyan na gates of hell or gates of Hades. At merong sinabi ang ating Panginoong Hesukristo nung tinatanong niya sila, kilala ba ninyo kung sino ako? O ano sa palagay nyo kung sino ako? At nasagot ito ng tama ni Pedro. Kaya in return, meron siyang sinabing blessing at salita kay Pedro na mababasa natin sa Mateo 16, 18 hanggang 19. Ayan. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Okay. Balik tayo sa 18. Okay. Maraming mga tumutulig sa atin na iyan daw bato dyan ay hindi daw si San Pedro, bagkos yan daw ay si Kristo. Pero ide-demonstrate natin ngayon kung bakit tayo naniniwalang mga Katoliko na ang batong iyan ay si San Pedro. Basically, ang ginagamit po nila na argumento ay yung tinatawag natin na Petros versus Petra. Kung saan sa Greek, ang salitang Petra daw ay feminine na nangangahulugang malaking cliff or bato at yung salitang Petros naman ay masculine na tumutukoy sa maliit na bato. Kaya ang argumento nila, hindi daw pwedeng tumukoy yan sa iisang tao or iisang persona kasi magkaiba. Tama po ba sila? Mali po sila ng conclusion. Bakit? Yung pong pagkakaiba ng salitang Petros at Petra ay nangyayari lamang po sa tinatawag natin na Attic Greek o Classical Greek. Yun po yung sinaunang Greek, ang Greek ng mga taga-Attica, no? Kaya lang, yung Griego po, yung uri po ng salitang Greek na ginamit para isulat po ang New Testament ay tinatawag po nating Koine Greek. At dito po sa Koine Greek, ayon po sa mga scholars, ay cognate or magkapareho na lamang po ang salitang Petros at Petra ng kahulugan. It's just that, yung pagkakaiba ay ayon na lamang daw po sa tinatawag nilang literature, no? Ayon na lamang 'yon sa literary nature nung mga older Greek speaking people. So ayon sa kultura nila noon magkaiba, pero sa New Testament o modern Greek magkapareho na lamang po ang kahulugan ng Attic Greek ay ng Petros at saka Petra. Wala na pong bearing doon yung pagiging feminine at saka masculine nito. At kung titignan po natin mismo sa salitang ginamit po ng ating Panginoong Hesukristo na Aramaic, doon po ay mababasa ang salitang kefa at saka kepa. Kaya kung ating isasubstitute, ganito yan. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Petros at sa ibabaw ng Petra na ito ay itatayo kong ating iglesia. Pero sa Aramaic, wala pong pagkakaiba. No? Same po.
at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Kefa, at sa ibabaw ng Kefang ito ay itatayo ko ang aking iglesia. So sa original po na wika ng ating Panginoong Hesukristo, same lamang po ang Kefa na ginamit. No, hindi po maliit, hindi po malaki. Pero sa Koine Greek, bagamat Petros at Petra ang ginamit, same pa rin po ng kahulugan, bato. Hindi na malaki, hindi na maliit. Pero, bakit po Petra? Kaya po nag-shift sa salitang Petra mula sa Petros ay para maiwasan po ang grammatical error. Para po ma-communicate ng author yung kanyang mensahe ng maayos, gumawa po siya ng unique term na itutumbas sa lalaking tao na paggagamitan ng salitang Petra, kaya niya ginawang Petros. Hindi po pwedeng sa kanya minentain yung salitang Petra. So, pag original na salin yan, original talaga na intent, na hindi ginawa ng author, magiging at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Petra, at sa ibabaw ng Petrang ito, ganun dapat. Pero since lalaki si Pedro, ang ginawa ng author, ginawa din niyang panlalaki yung pangalan ni Pedro. Kaya Petros. Kasi hindi pwedeng gamitan ng pambabaeng pangalan sa Biblia ang mga lalaki. Okay? So hindi pwedeng gamitan ng pambabaeng pangalan ang isang lalaki sa Biblia. Kaya kapag Petra ang ginamit sana kay Pedro, hindi Petros, magiging Patricia yung kanyang pangalan. Thou art Patricia, and upon this rock I will build my church. O, kaya nga lang Sa Petros makatuwid, yung ginamit, kaya Peter. Sa makatuwid kapatid, ito ay itong ginagamit na lengguwahe ay Koine Greek na. Correct. During that Hindi na time. siya Attic at hindi na siya classical Greek. Modern or Koine Greek na. Okay, yan. Para maliwanag sa lahat. Yeah. Ito ay Koine Greek na. Maliwanag sa lahat yan, ha? Correct. Oh, so, wala nang pagkakaiba. Kaya ang pinagtayuan ay ang Panginoong Hesukristo. Pero ginagamit kasi sila yung salitang ito. Ay, that's a matter of grammar. At sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito. Sino yon? Si Pedro. Parang sinasabi mong at sinasabi kong ikaw ay isang bituin. No? At sa bituin na ito, no, ang buhay ko'y naliliwanagan. Parang ganun yung construction kasi nung Mateo 16:18. And it's very obvious kapag titignan mo talaga siya ng direktang basa, si Pedro talaga ang tinutukoy dyan. Kapag hindi si Pedro kasi yung tinukoy dyan, magiging nonsense eh. Bakit pa sasabihin ng Panginoong Hesukristo na ikaw ay Pedro? Di ba? Ano yan? Bakit nalagyan ng salitang ganyan dyan? Papapangit lang kung hindi naman pala si Pedro yung ikalawang bato. Ayan, may tanong ako regarding Out of place. May tanong pala ako, Bro Nomina, regarding that, no? Pare-parehas Yes, ba brother. ang pare-parehas ba ang grammatical construction ng Filipino, English, and Greek? Magkakaiba, kapatid. Kaya nung isinalin iyan nung mga magsasalin sa wikang Filipino at wikang English, kinontextualize muna nila. Kaya yan ang kinalabasan, di ba? Napakalinaw, si Pedro ang tinutukoy. Okay, yun ba ang dahilan kung bakit nakakakita tayo ng iba't ibang translation ng Biblia? Correct. Kaya meron tayong iba't ibang translation kasi merong pagkakaiba nung contextualization at bukod pa dyan, meron tayong tinatawag na mga variants. Ayan. At depende din minsan dun sa theological background, no, ng mga kapatid natin. Okay. Pero meron silang isang argumento, brother. Sabi nila, bakit hindi sinabing at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa iyo itatayo ko ang aking iglesia, di ba? Bakit hindi daw ganoon ang sinabi? Simple lang ang sagot natin diyan. Hindi din naman sinabi ng Panginoon na at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa aking sarili itinatayo ko ang aking iglesia. Siyempre, the builder will use a building. The builder is not the building itself. Okay? Ayan. So, Malinaw ba? Malinaw ba sa lahat? yan, malinaw sa lahat, no? Yung sinasabi nating pagpapatotoo.
Pero pansinin niyo yung talata, iisa lang ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi niya sinabing, at sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ang aking mga iglesia. Hindi niya sinabi yan. No? At sa sumunod na talata, sa verse 19, di ba, ibinigay niya ang susi kay Pedro. No? At hindi pananaigan, no? No, hindi pananaigan, no? Sa 18 pala yun, no? At saka 19, hindi pinapananaigan ng kamatayan. Pero ang argumento kasi ng mga kaibigan natin dyan na alagad ni Ginoong Manalo, pangalawang kamatayan daw yung tinutukoy dyan. Kung pangalawang kamatayan pala, di sana hindi mamamatay. Kamatayan daw pala, dalawang uri daw. Unang kamatayan, pangalawang kamatayan. Sana hindi na namamatay yung mga miyembro ng iglesia at wala nang napupunta din sa impyerno para sa pangalawang kamatayan. Di ba? Kung literal yung pag-unawa nilang ganun. Pero, wala din namang mababasa dyan na sinabi ng Panginoong Hesukristo na sa kabilang buhay pa mangyayari. Ito wala kundi yung iglesyang itinatag niya sa lupa, yung kanyang sinasabihan. At hindi niya sinabi dyan na sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo kong aking iglesia, at ang mga pintuan ng daigdig ng mga patay hindi magtatagumpay laban sa kanya hanggang sa last apostle. At kapag nangyari iyon, sa 1914, muli kong ibabangon ang aking iglesia sa pamamagitan ng isang taong Pilipino na pango. Hindi niya sinabing ganun. No? Wala siyang sinabing ganun. Insulto yon sa ating Panginoong Hesukristo kapag sasabihin natin na ganyan yung mangyayari. Okay? So, yung iglesia na itinayo ngayon ng Panginoong Hesukristo dyan, no doubt, nagtayo siya ng isang iglesia. Anong iglesia yon? Diba? Meron pong 4 na katangian ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo. Nabanggit na natin yung isa. Dyan sa Mateo, aking iglesia, iisa, kaya 1. Yung nagsasalita dyan sa Mateo, ang Panginoong Hesukristo, ano ba siya? Banal ba siya? Banal siya, di ba? Kaya holy. Sa verse 19, brother, sabi dyan, langit at lupa, there is nothing more Catholic than heaven and earth. Catholic, nandyan na lahat yung apostolic, nandyan din ba sa verse na yan? Siyempre, nandyan yan, si Pedro, apostol, kaya apostolic. Kaya dyan pa lang sa Mateo 16:18 to 19, nandyan na kumpleto yung 4 marks of the true church. Unity, sanctity, Catholicity, at apostolicity. Ayan. Unam sanctam catholicam apostolicam. Ayan. Ngayon, ito ang tanong, no? Bakit naging Katoliko? Di ba, hinula kanina, di ba? Inihula ni Propeta Isaias sa 56:7 na ang aking bahay dalanginan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngayon, inulit yan ng ating Panginoong Hesukristo dito po sa Marcos, no? 11:17. Meron ba tayo niyan, brother? Marcos 11:17 dyan? Ayan. So, ako na muna magbabasa sige, brother. At tinuruan niya ang mga tao ng ganito, hindi ba't nasusulat? Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyo itong lungga ng mga magnanakaw. Correct. Double meaning ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo dyan. Una, yung literal sense na tumutukoy sa templo na ginawa nilang tahanan ng mga magnanakaw, patusok kasi patulis-tulis. Kaya nga, tulisan di ba? Tulisan, di ba? Yung ikalawa naman, yung spiritual sense and mystical sense na yun ay ang Catholic Church. Anong ulit yan? Ang aking tahanan. Ano yung aking tahanan? Yung iglesia, unang Timoteo 3:15. No? Bahay dalanginan. No? Iglesia yan. Lahat ng bansa, Catholic, universal. Kaya kapag pinagdugtong mo, bahay dalanginan ng lahat ng bansa, Catholic Church. Okay? Catholic Church. Ngayon, sabi diyan futuristic, no? Futuristic, sabi diyan,
tatawagin. No? Hindi sabing tinawag na. Nung nagsasalita ang Panginoong Jesucristo kasi, hindi pa naman lumalaganap yung iglesia. Palaganap pa lang siya. No? So, Catholic siya by identity, pero by characteristics, hindi pa. Magsisimula pa lang. Lalaganap pa lang eh. Sabi dyan, tatawaging bahay dalanginan. Hindi sinabing tatawaging iglesia ni Kristo. May nabasa ba tayo sa talata? Wala. Diba? Wala. Kaya ang nais talagang ipangalan ng Panginoong Jesucristo sa kanyang iglesia ay Iglesia Katolika na siya namang tinupad ni San Ignacio de Antioquia. Pero wala tayong mabasa dyan, sinabi ng Panginoong Jesucristo, tatawaging iglesia ni Kristo, tatawaging iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Walang ganon. Tatawaging Kingdom of Jesus Christ, the name above every name by Pastor Aquilo Kibuloy. Walang ganon. O kaya tatawaging Jesus Miracle Crusade. Walang sinabing ganyan. Walang sinabing tatawaging Bible Baptist Church. Walang sinabing ganyan. Walang sinabing Anglican Church. Hindi sinabing tatawaging Methodist Church. Hindi sinabing tatawaging the Orthodox Church of Romania, parang mga ganon. Hindi sinabing, ano pa ba, yung mga pangalan ng mga sekta dito sa Pilipinas, di ba? Yung kay Pentecostal Missionary Church of Christ, Fort Watch. O, hindi sinabing ganon. Ang sinabi, tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Pero syempre, hindi naman formal yan pag ginamit bilang pangalan, di ba? Parang hindi naman angkop na anong pangalan ng relihiyon mo or ng iglesia mo. Ang pangalan ng iglesia ko ay bahay dalanginan ng lahat ng bansa. So, there should be a proper term to be used to properly describe the meaning and the name of the church, which is the Catholic Church. Diba? Linaw. Ngayon, itong iglesia na ito, bukod sa pagiging Katoliko, iyan din ay siyang suhay at haligi ng katotohanan. Kaya ito yung nagpapaliwanag ng Biblia eh. No, ang isa sa katangian ng tunay na iglesia, siya ang nag-compile ng Biblia. Paano niya nalaman yung list ng 27 books sa New Testament? Sabi ng mga kaibigan natin nung nagpalusot sila, meron ng listahan si Athanasius. Ano bang relihiyon ni Athanasius? Diba? Diba Catholic siya eh, diba? O ngayon, dito sa unang Timoteo 3:15, kapatid. Yan, hintayin natin. Sa unang Timoteo 3:15. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na magiugali ng mga taong kabilang sa sambahayan ng Diyos na buhay, sa iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Ang iglesia na tunay, mga kapatid, siya ang mismong haligi at saligan ng katotohanan. Ang iglesia na peke, ang ginagawang haligi at suhay ng katotohanan niya ay ang aklat na ginawa nung tunay na iglesia na haligi at saligan ng katotohanan. Kaya pansinin mo, lahat ng mga sekta na gumagamit ng Biblia na sumulpot pagkatapos ng Reformation 1,500 years ago, lahat yan hindi tunay. No? Diba? Ang tunay na iglesia, kahit pa walang Biblia, ito ang haligi at saligan ng katotohanan. At yung iglesia na iyon, na haligi at saligan ng katotohanan na siyang nag-discern ng mga aklat na inilagay sa Biblia, ang nagpakilala ng salita ng Diyos sa buong mundo na siya namang ginagamit ngayon ng mga pekeng iglesia. Sorry for the term pero yun ang katotohanan. So, meron pala tayong historical basis sa mga claims na to, bro Nomina. Meron tayong mga historical basis dito at yun, brother, ang ipapakita natin mamaya. Yan. Meron tayong mga encyclopedia, kasi sabi sa aklat ni Juan,
may patutuo ng Diyos, yan ang Biblia di ba, at tradisyon, meron ding patutuo ang tao. Mas kaya natin inuna yung patutuo ng Diyos kasi mas mahalaga, lalong dakila ang patutuo ng Diyos, pero hindi naman sinabing walang kwenta ang patutuo ng tao. Which is yon ang ilalatag natin mamaya. Okay? At since okay na tayo dyan sa pagpapatunay siguro ng Diyos, sisimulan na natin ang pagpapatunay naman ng tao. At ito naman ay ang mga inihanda natin ditong mga referensya, kagaya na lamang ng mga encyclopedia. Okay, sa unang encyclopedia tayo, kapatid. Kasi sabi sa Job 8:8, di ba? Read your history books. Sabi dyan, di ba? Ngayon, gagamit tayo ng mga history books and references. Una dyan ay ang Compton's Encyclopedia 1996 edition. The Catholic Church is the biggest Christian denomination that has always existed since the first century and is the only original and true Christian church in history. Correct, di ba? Sabi diyan napakalinaw. The Catholic Church, no? Yan ang pinakamalaki, no, na always na nag-exist since first century. No, sinusuportahan niya ng Pasugo Magazine. Mamaya babasahin natin, no? At yan ang tangi at orihinal at tunay na iglesyang Kristiyano simula't simula pa sa kasaysayan. Napakalinaw, oh. Ito, hindi bias to kasi encyclopedia na to, di ba? Tignan mo, itong hindi tayo gumagamit ng letra por letra masyado. Kanina, no? Bilang mga Katoliko, gumamit tayo ng Biblia at yung hayaan natin ngayon na itong mga factual references ang magsuporta sa Biblia. So salitan tayo ng basa dyan brother, para hindi ka mapagod. Sunod na encyclopedia, kapatid. Sa Young Student's Encyclopedia, Volume 17, page 261, the Roman Catholic Church is the most ancient Christian denomination having its roots in the first century. Napakalinaw. Hindi 1914, no? Kapag tunay kang iglesia, hindi 1914 lamang yung pagsisimula mo. Ano ba naman yan? Next encyclopedia. Yan. Yan, Brother Ego. Compton's Encyclopedia and Facts Index, Volume 20, page 2024. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic is Greek Katholis, meaning universal, a church where all Christians belong for the first 1,000 years of Christian history. Ang ganda. Ang ganda sinasabi ng Compton's Encyclopedia. Wala pang mga iba't ibang mga sektang sulpot noon, no? Iglesia Katolika pa lamang po. Ayan. Next, brother. hindi ano yan Hindi magazine lang to hindi ano to kumbaga news ano lang to yung mga tabloid. Sabi dito sa The New Webster's Dictionary of the English Language International Edition, page 155, the Catholic Church is the original Christian church before the schism of the church between East and West and the division of the Reformation. Napakalinaw, direct to the point. Yan. Sunod. I-bombard na natin. World Almanac and Book of Facts, 1999. Again, Book of Facts edition, page 688. The Catholic Church was founded by Jesus Christ, who named Peter the first vicar, developed from Jewish proselytizing, and led to the conversion of Imperial Rome in the 4th century. Yun, facts nga, di ba? Yun yung sinasabi natin kanina.
Ulitin natin founded by Jesus Christ who named Peter the first vicar. At yun nga yung nag-convert sa Imperial Rome noong 4th century. Hindi tayo yung kinonvert ng Rome, ng Imperial Rome, ha? Tayo ang sumakop at nag-convert sa Imperial Rome. Ayan. Next, brother. Ito naman sa International Encyclopedia, no? Volume 20, page 520. The Catholic Church was founded by Jesus Christ. Sino ang nag-found? Jesus Christ, who had twofold natures, being human and divine. Hindi kami nagsabi niyan, ha? International Encyclopedia yan. No? Hindi pasu-pasugo lang, o hindi fundamental doctrines ng kung ano-anong sekta. Ang nagsabi, International Encyclopedia. Ayan. Linaw. Jesus Christ nag-found ng Catholic Church, no? Kapag hindi si Jesus Christ ang nag-found ng Catholic Church, kabahan na kayo. Or ng iglesia ang inyong kinaaaniban, kabahan na kayo. Ayan. Ayan. The New Webster's New Explorer Encyclopedia, page 1038. The Catholic Church is the ancient church responsible for introducing Christianity in many parts of the world. Correct. Yung Catholic Church nagsimula sa Jerusalem, 'di ba? Napunta ng Roma. May mababasa tayo diyan, 'di ba? Kaya nga sabi ni Pablo, pumunta siya ng Roma, tapos nagpunta siya ng Espanya, and yung mula sa Espanya nakarating sa Pilipinas. Hindi pa baliktad, ha? Hindi pa baliktad na mula sa Punta Santa Ana, Manila, napunta ng ng Espanya, pabalik ng Roma at sa Jerusalem. Hindi ganun. Okay. Next, kapatid. Sa Young Students Learning Encyclopedia, Volume 15, page 2292. For the first 1,000 years of Christianity, all Christians belong to the Catholic Church. Napakalinaw, all Christians belong to the Catholic Church. No, ang linaw, matuto kayo dyan. Yan, next na encyclopedia. Yan, paborito natin yan. Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985. The Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. 33 AD, hindi 1914. Hindi sinabing July 27, 1914. No? O kung ano-ano pang mga dyan, pagkakatatag. Yung isa naman kasi, yung tinatag nung nauna na sa atin, nagpapalit-palit ng napakaraming pangalan. Meron pa yung Yahusha, mga paganon-ganon, di ba? Di ba napakalinaw, organization. Pero sabi nila, yun daw organization na natili, yun daw uri na talikod. Pero saka na natin yun pag-uusapan. Ayan. Next, kapatid. The New Book of Knowledge Encyclopedia. No? Kaya kung hindi nyo tatanggapin to, wala kayong knowledge. The Roman Catholic Church started its history in Jerusalem 2,000 years ago, hindi 110 years ago, as the original disciples of Christ gathered in the upper room, saan? Sa Jerusalem, syempre, waiting for the Holy Spirit to come. The day in which the Holy Ghost came is the birthday of the Catholic Church. Pero may naalala ba kayong tagpo, mga kapatid, na ang Holy Ghost bumaba noong 1914? Kung yung 3 days and 2 nights na pagkawala sa sarili at pag-deprive sa pagkain, yun na yung pagbaba ng Holy Spirit, baka. Ibang espiritu na siguro yon. Madilim na espiritu. Ayan. Next. Kapatid. Ayan. Grolier. Wow, marami ako dito Encyclopedia, Volume 5, page 106. The Catholic Church is from the Greek
which means universal. It is a divine society founded by Christ, endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. Correct. Tignan mo, yung sinabi nung unang encyclopedia kanina, same sila ng sinasabi. Kaya nga sabi sa Biblia, ang patotoo ng dalawa o higit pang saksi ay mabisa. Di ba? Anong encyclopedia? Kahit ni isa sa mga binasa natin na renowned, reputable, yung salitang reputable, tinatawanan nga ng mga taga-kabila di ba? Refutable daw dapat. Hindi pala alam ang difference ng reputable at refutable, no? Anong encyclopedia ang maipapakita ninyo na ang tinatag ni Jesus Christ ay noong 1914? Sige nga, yan ang assignment natin. Next, kapatid. Ayan, may sinasabi dito si Matt Stefan sa Britannica. Sabi dito na tayo mismo syempre merong claim ang mga kapatid kaibigan natin, especially Iglesia ni Cristo, na sila daw ang tunay na iglesia. Ibig Kasi tatag daw sila. Meron din palang reference regarding them. Meron Mga din. encyclopedia na reference regarding them. Meron din pala. Pero hindi para patunayan kung sila ay tatag ni si Kristo. Papatunayan ng mga encyclopediang ito kung sino talaga ang nagtatag sa kanila. Parang masakit yun nagbubulag-bulagan sila mga kapatid natin i-shout out natin ang mga taga-revealers na sinasabing ang Panginoong Hesukristo daw ang nagtatag sa kanila. Pero wala akong maalala na bumaba ang Panginoong Hesukristo sa langit noong 1914 at nagparehistro sa Securities and Exchange Commission. In fact, nung nag-email ako sa SEC, hindi daw kailangan na magparehistro pa ang Iglesia Katolika. Kasi nandito na ang Iglesia Katolika, wala pa ang gobyerno ng Pilipinas. Sino ba ang nagtatag ng Iglesia ni Cristo 1914 na nandito ngayon ang kabisera sa Pilipinas? Sabi po ng Britannica, sabi po ni Matt Stefan, isang author sa Britannica, Iglesia ni Cristo or INC, Tagalog, yun ang Tagalog niya, at Church of Christ in English, also spelled Cristo with K, International Christian Religious Movement, pero hindi actually sila Christian that constitutes the largest indigenous pala, Christian church in the Philippines. It was established. Di ba sabi nila yung established, founded daw yun? Yung invented daw, sabi ni Parba, sa debate nila ni Father Darwin, yung invented daw, sabi niya, ito sa encyclopedia, ay sa dictionary, founded, established. Di ba sabi niya? Pero dito ginamit yung salitang established. Established by Felix Isagun Manalo in 1914. Ano ba sa dictionary? Tignan natin dito sa dictionary, ha? Parang wala, yung dictionary kasi dito kinuha ng aking kapatid, pero titignan ko dito sa dictionary ko dito kung kumpleto to, kasi ito thesaurus kasi to, no? Kung tignan ko lang kung may nalagay dito na ano ng salitang establish, no? Tignan natin, ha? Dito sa tignan natin, baka merong nalagay dito na ano ng establish. Ito, establish. Dito sa The New Webster's Thesaurus, no? Published by, hawak ko dito ngayon, prepared by Donald O. Bolander, M.A., and Doctor of Literature, and Jean A. McCormick Freeland, Master of Education, published by Lexicon Publications Incorporated. Sabi po dito, sa babasahin ko na lang kasi wala dyan, sabi dito, establish, authorize, form, found, institute, organize, raise, set up, confirm, fixed, ordain, sanction, settle, strengthen, confirm, demonstrate, prove, substantiate, no? Walang sinabi dito na invent, no? Di si Felix Manalo pala ang, anong sabi dito? Found, no? Institute, nag-found, nag-organize, nag-raise, nag-set up ng kanyang iglesia. Hindi po ang Panginoong Hesukristo. Next, kapatid.
Nagamit ko pala dito to ha. Buti dinala ko dito sa table ko. Oxford Reference, the concise Oxford Dictionary of World Religions, the largest Protestant church in the Philippines, founded in 1914 by Felix Manalo. Correct. Oh. Founded. Pakiulit ka ng sound. Sinong nag-founded? Felix Manalo. Wait lang ha. Isuot ko lang tong glass ko. Baka kasi namamalik mata ako ng basa eh. Brother Ego nga. Namamalik mata ng, i-check ko lang kung tama yung binasa mo. Malinaw dito. Malinaw oh. Malinaw. Felix Manalo, hindi Jesus Christ. Oh. Next, kapatid. World religions na yan ha. From Oxford. Oxford din tong ginamit ko kanina oh. Ayon kay Maria Christine N. Halili ng Philippine History. Pilipinas na yan, bro. Pilipinas na to ah. Kompleto. Second edition, page 156. Other Christian denominations were also allowed to practice their faith. Iglesia ni Cristo was founded in 1914 by Felix Manalo. Grabe. Hindi pala Jesus Christ. Actually, 19 yung founders nila eh. Di ba? Pero, walang ni isa doon Jesus Christ. Siguro pang 20 siguro, pero hindi pinayagan nung publisher. Next, kapatid. Oh, Ay. yan, brother. Bro. Ito yung karaniwang Sorry. ginagamit nila sa yung ginagamit na natin, no? Gregorio F. Zaide, karaniwan to sa mga libro natin, and Sonia M. Zaide, Yan, anak niya. Kasaysayan at Pamahalaan ng Pilipinas, ika-6 na edisyon. Page Yan. 163. Oh, basa. Noong 1914, si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Si Felix Manalo daw. Paulit ng 3 beses, bro. Si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Again, si Felix Manalo ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo. Ay, For the last time, si Felix Manalo noong 1914 ay nagtatag ng Iglesia ni Cristo na ginagamit ang pangalan ni Ay, Cristo, nako. ngunit hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. Sa mukhang kaana-anatema yan ah. Hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Anatema. Pakipakita natin. Mukhang kaana-anatema yan. Diba? Ang linaw eh. O, ayan. Anatema seat. Diba? Hindi naniniwalang Diyos si Kristo. Okay na kapatid. Ayan. Diba? Si Felix Manalo, inulit-ulit ni brother. Diba? Nagsulat niyan, mga reputable scholars at historians, matatalino. No? Ginagamit ang pangalan ni Kristo. Ano bang sabi sa Biblia ni Kristo? Mag-ingat kayo. Darating ang bulaan at magpapakilalang Kristo. Ginagamit ang pangalan ni Kristo na nandyan din naman sa pasunod nila. Mateo 24:5. Correct. Ayan. Salamat, kapatid. Next, kapatid. Telma B. Quintanar at iba pa. Cultural Dictionary for Filipinos, second edition. Saan to? University of the Philippines Press. Talagang outstanding. Parang katabi Oo. ng central nila yan Correct. Nandun mismo sa Diliman yan. No, page 6 sabi, Iglesia ni Cristo, an independent church founded in the Philippines in 1914 by Felix Manalo. By Felix Manalo, hindi Heso Kristo, ang layo. No. Next, kapatid, meron pa ba? Yan. Ayan. Philippine Star, July 27, 2020. Nako. Iglesia ni Cristo, a Christian church founded by Felix Manalo, marks its 106th anniversary today.
July 27, 2020. Noong 2020, ikailang year na ba ng Catholic Church, di ba? Di ba? Sa kanila, 106 pa lang. Ayan ba ang itinatag ng Panginoong Jesucristo? O, kaya lang unfortunately, gawin nating positive, kaya lang fortunately, hindi po ang Panginoong Jesucristo ang nagtatag sa kanila, kundi yun na nga po, si Felix Manalo. Okay, next kapatid. Inquirer. July 27, 2020. Today in History. On July 1914, 1914, Iglesia ni Cristo was founded by Felix Manalo. Ulit. Bakit walang Cristo? Wala man lang ni isang nagsabi Cristo? Yung pangalan lang yung nakikita ko, pero yung founder, Felix dito pa nakikita eh. Yung Grabe founder na nila, Jesus Christ, wala pa yata ako nakikita Wala. na founder Jesus Christ. Kawawa naman, brother, ang ating Panginoon kung ganun. Mas marami na naman ditong pangalan si Felix Manalo. Sa pagsamba nila, puro Felix Manalo na nga nandun. Dito, Manalo ulit. Credits lahat kay Felix. Manalo. Sagutin nyo to baka ipasara ang Inquirer nito. I think ikaw dapat ang magbasa ng panghuli. Oo, Bro panghuli. Magistrate. Magistrate, sige. Next. Wait lang. Nire-ready ko lang. Saan na ba yun? Sabi dyan. Ayan. Mismo nila yan Sa Pasugo, Mayo 1997. Siyempre, kumpleto tayo. May Biblia, may referensya, standard reference, at meron din yung mula sa kanila. Pero meron silang objections dyan. Sasagutin natin. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of Iglesia ni Cristo. Ang linaw o pag-amin mismo ng kanilang aklat. Pag-amin mo ng kanilang pasugo, no? Diba? Kawikaan 26:6 na si Felix Manalo ang nagtatag sa kanilang sekta, no? Noong Hulyo, no? 27, 1914, no? Na-register sa Securities and Exchange Commission. Ang rason nila diyan kaya daw si Felix Manalo ang nagtatag kasi hindi naman daw pwede na si Cristo bumaba pa sa langit at siyang magtranspro. Naku naman, bakit kasi kailangang bababa pa? Hindi nga niya kailangan magtatag ulit di ba? Kaya ang kapatid na Felix Manalo ang nagparehistro at naipangalan kasi hindi naman daw pwedeng bumaba si Cristo sa langit ngayon. Talagang hindi siya bababa kasi wala naman talaga siyang balak magtatag pa ng ibang sekta. Doon pa lang sa defense pala nila, bro, kapatid Yes. na nomina, doon pa lang pala sa defense nila, makikita na natin na napaka-illogical nung Correct. Bakit kasi bababa? Kung wala namang dapat bababaan. Parang, sorry to say, parang napakasinungaling nung Correct. Nagsabi nun. Yan ang argumento nila. Di ba? Next, kapatid. Yun na yung huli. Wala na. Yun na yung wala huli. na, yun na yun. Sige, okay na yun. Di ba? So mga kapatid, napatunayan natin na ang Iglesia Katolika ang tunay na iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga even secular history. Ito ang itinatag, pinatutunayan ng patutuo ng Diyos sa kanyang salita sa Biblia, sinusuportahan po ng tradisyon, at ng patutuo din ng tao, gaya ng mga referensyang ating binasa. Kabilang na po ang kanilang pinakamamahal na Pasugo Magazine. No? So malinaw po mga kapatid, no? Malinaw.
hindi na po tayo kailangan pang no? Bigyan pa ng ibang utak para malaman natin ito. Kasi ang tunay na iglesia, makikilala mo talaga. One, holy, Catholic, and Apostolic. Pero yung argumento kasi ng mga iba, ganito, di ba, natalikod, no? May ibang mga tupa, ayan. Yung mga ibang mga tupa, wala namang sinabi doon na magkakaroon ng ibang kawan Yung ibang mga tupa, ipapasok doon sa eksistidong kawan. Hindi sinabing ipapasok sa bagong kawan kasi mawawala yung existido or yung current na kawan. Halimbawa, meron pa akong ibang mga tupa, by hypothetical, si Brother Egong, kapitbahay ko siya, meron siyang mga tupa. Tupa ko ba yung kanyang mga tupa? Hindi ko tupa yon. Pero pwede kong sabihin na aking mga tupa kasi balak kong bilhin yon. Balak kong ipasok sa aking kawan yung mga tupa ni Bro Egong. At kapag napasa akin na yon, talagang sa akin na yon. So aspiration, bilhin yon. Balak kong ipasok sa aking kawan yung mga tupa ni Bro Egong. At kapag napasa akin na yon, talagang sa akin na yon. So aspiration. Ayan.